Narito tayo ngayon upang bigyang pansin ng isang kontemporaryong issue na nangangailangan ng karampatang aksyon. Muli ay welcome kayo sa isang episode ng Tuklas na pinamagatang Taguyod. Sa Taguyod, hindi lamang namin sila bubusugin ng pagkain, kundi pati na rin ng kaalaman at hihikayatin din namin silang magising, matuto at magtaglay ng kaalaman para sa kanilang kinabukasan. Para sa maraming kabatahang Aita, edukasyon ang susi sa kanilang mga pangarap. Ngunit kamusta ang kanilang kalagayan? Ang proyektong Taguyod ay nakatuon sa pagbibigay ng libreng access sa edukasyon para sa mga kabataang nasa laylayan, gaya ng mga Aita. Hindi lang tayo makakatulong sa kanila, kundi makakatulong na rin tayo sa kalinisan ng kalikasan. Dahil sa pangongolekta namin ng mga recycled materials na pwede pang ibenta at syempre paggastos para patulungan sila hindi lamang sa pinansyal kundi na rin sa pagkain. Ano nga ba ang mga Aita? Ang mga Aita ay isa sa pinakaunang kilalang nanirahan sa Pilipinas. Pinapaniwalaang dumating sila mga 20,000 o hanggang 30,000 na taon na ang nakalilipas noong panahon ng yelo sa pamamagitan ng mga tulay, lupa na nag-uugnay sa kapuluan ng mainland ng Asia. Sila ay bahagi ng Negrito na pangkat etniko na kilala sa kanilang maliit na tangkad, kulot na buhok at maitim na balat. Ang mga Aita ay pangunahing namuhay bilang mga mangangaso at tagapangalap sa mga masukal na kagubatan at kabundukan. Tahimik na umaga ng Biyernes. Umarangkada ang aming team para magsabay-sabay na pupunta sa MC Park upang mapag-usapan ang plano. At nang kami nakarating na sa MC Park, kami ay nag-usap-usap. Una naming ginawa ay ang pagpaplano para ma-organize namin na maayos kung saan sila makikita, ano ang mga bibilhin at ano ang mga gamit na dapat dalhin. At syempre, walang dapat maiiwan. Lahat tayo ay sama-sama. At pagkatapos namin na pagplanuhan, napagpasyahan na namin puntahan sila kung saan sila makikita. Sakay ng isang motor at isang tricycle, kami ay nagkasya. May mga hamon man at panganib na naghihintay sa amin. Alam namin na worth it ito at malaki ang pakinabang nito lalong-lalo na sa amin. Noong unang biyahe ng aming kaibigan na si Winsley ay maaliwalas pa ang daan. Pero nang kami na makaabot na sa Magic Star ay doon na namin naranasan ang traffic. Gayunpaman ay nakarating kami ligtas at pansamantala muna namin pinark ang motor ni Winsley sa gilid ng daan kung saan ay papunta ito sa Market City. Pinagpatuloy namin ang paglalakad. Dito ay pinupuntahan na namin kung saan ang lokasyon ng mga Aita, which is nasa sa barangay San Isidro. Sa ilalim ng tulay sila nakapugad. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay madaling-madali kami. Dahil nga baka nga nagdadalawang isip kami na baka wala na kaming maabutan. Pero nagkamali kami. Habang kami nag-uusap na JR rito, ay napagpasyahan namin tignan at hindi kami nabigo at hindi kami nagkamali. Nang maabot na namin sila ay nasa gilid lang sila ng kalsada at nasa taas lamang ng tulay nagtitinda ng mga gulay at iba pa. Dito ay medyo kinakabahan pa ako kung paano ko mag-approach sa kanila. The first time ko lang din makipag-usap ng mga ganitong mga tao. Pero naging hamon din yun sa akin. Ganyan nga, tinry ko pa rin at kinapalan ko pa rin ang aking mukha para iharap sa kanila at magpaalam. Dito ay kinausap namin si Kuya na itago natin sa pangalang Bertie. Si Kuya Bertie ay isang manininda ng mga gulay. At dito ay patok dito yung luya na binibenta nila. Habang kinakausap namin sila nila JR, ay tinuturo nila
sa may kabilang tulay at sa ilalim ng tulay kung saan nakapugad ang kanilang mga kasamahan. Sabi ng mga nila kuya, marami talagang bata dito, which is yung nandun sa tulay na yun. Makikita nyo yung kulay blue na yun. Doon talaga yung maraming bata. So, ang gagawin natin is bababa tayo at lulusungin natin yung tulay. Sabi nila hanggang dito daw yung lalim. Kaya, nire-ready ko na yung paa. Silulusungin natin. Mukhang kibit balikat lang para sungin namin ang bahang ito. Pero isa itong malaking hamon para sa amin. Dahil hindi lang to basta tubig, kundi ito ay galing sa tubig kanal. At yun ang magkapagalip sa amin. Magandang araw mga katuklas! Siyempre bago bumaba papakilala ko muna yung mga magtuturo sa mga batang ito. Which is ito si Roxanne, ito si Brady, and siyempre ang pinakala si Jemarie. Dito ay inumpisahan na namin pumunta pababa. Medyo nahirapan kami rito dahil ang mga bato dito ay bako-bako at syempre masakit yun sa paa. Ang ilan sa amin ay nagtanggal ng mga tsinelas at ang kanilang mga sapatos. Meron pa nga sa iba ay takot bumaba. Pero para sa mga kabataan noon ay kailangan nila kami. Itinuro naman dito ni Kuya kung ano ang tamang dapat tapakan at daanan para hindi kami matalisod o kaya naman ay madulas. Maraming salamat Kuya. Habang sa pagpapatuloy na paglalakad ay hindi halatado ang init. Pero sa kaligitnaan ng aming paglalakad na ito ay sobrang init ng aming nadarama. Sa kabilang banda, marami pa kaming kasama na nagpaiwan sa itaas at sila na naroon ang bahala sa mga gamit na may iwan. Dito ay inumpisahan na rin naming subukan na tawirin ang ilog na to papunta roon sa mga kaibigan natin mga Aita. Mainit-init ang buhangin. May konting struggle lang tayo sa pagtawid dahil medyo may tubig pa sa ilalim ng tulay. Pero kaya natin to guys. Yes. Kahit ang mga katuklas. Pinagtatanggal lang naman yung mga sapatos namin. Isang dulas, ligo agad. So yan. Kita-kita na lang tayo mamaya! Dito naman may konting hamon. Kaya kailangan namin buhatin ang mga babae isa-isa para itawid sa kabilang dako ng ilog na to. Ayon sa mga na-interview kong mas nakakatandang mga Aita o mga leader nila, ay hindi daw sila umano dito nakatira. Sila naman ay pansamantalang nakatitira dito para ibenta at ubusin ang kanilang mga paninda. Dito naman ay pasimple kung kinukuhanan ng video ang kabataan. Kitang-kita ang saya nila na naglalaro sa dampasigan na hindi man at hindi kailanman mapapantayan ng kahit anumang bagay. Sa liblib ng pook ng bayan, may mga batang Aita na naghahangad na matuto. Ngunit sa pagnanais nilang matuto, may mga matinding pagsubok pa rin na hinaharap. Kaya dadalawin natin sila kung saan sila naroon. Kaya tara puntahan natin. Nang kami na ay nakarating sa kabilang dako ng ilog, ay sinalubong kami ng tuwa na hindi mapaliwanag ng mga batang Aita. At mula doon ay sinimulan na rin namin magturo sa kanila. Sa pamumuno ni Roxanne Ang, Lady Rain Aguas at Jemarie Tonggol, nakasama din ni Christopher Hernando, ay nagturo na sila sa mga kabataang Aita. Sa aming kalagitnaan ng aming pagtuturo ay medyo nahirapan kami sa paghawak ng mga Manila paper dahil di namin inakala ang lakas ng hangin na sumalubong sa amin. Pero iba talaga ang tiyaga at kasipagan ng mga members ko. Hindi rin namin mapaliwanag sa aming mga muka
ang aming nararamdaman na tuwa at kasiyahan na makita namin silang nakangiti kahit sa simpleng bagay lamang. Mga basics na muna ang aming mga tinuro. Ang aming pangalawang itinuro sa kanila ay ang tamang pagbibilang ng una hanggang 100. Meron naman isang bata na pumukaw talaga sa aming atensyon. Sa sobrang pagsusumikap at galing niya, ay lagi namin siya at kitang-kita sa kanya ang interesado niya sa pag-aaral. Siya si Jimboy. Ito naman ang mga kaibigan ni Jimboy. Noong una hirap na hirap rin siyang basahin at maunawaan ng nahumiro. Pero sa tulong ni Jimboy, ay naintindihan niya at naunawaan rin. May isa rin na pumukaw na may atensyon. Mahinahon lamang siya. At talagang nagpapaturo siya sa mga guro na nagsisilbi niyang inspirasyon. Siya naman si Hana. Isa na rin sa teknik na ginawa namin para makapagbasa silang lahat ay gumawa kami ng mga candy wraps para ibigay sa kanila upang magkaroon sila at magkaroon pa ng interes sa pagbabasa, at pag nakapagbasa sila ay bibigyan sila ng kanya-kanya nilang prize bilang pagsasabi ng very good. Dito naman ang tinatawag namin si pawikan. Ito tinatawag naming introvert o kaya naman ay nonchalant. Di namin siya maturuan noon, pero habang inaakay pa rin namin siya, nagsasalita na rin siya. Sa wakas, pawikan, very good. Dito naman ay sinubukan namin magsabay-sabay sila magbilang hanggang 100. 97, 98, 99. Sa tulong ng mga volunteers, nagbukas ang pinto ng pag-asa. Isang proyekto ang naglalayong magbigay ng libreng edukasyon sa mga batang Aita, hindi lamang para matutunan nila ang mga pangunahing asignatura, kundi para matutunan nilang mangarap at manguna. Siguro ang nag-joke sa akin para gawin tong community service is gusto ko kasi maging isang teacher and gusto ko makapagturo sa mga bata na libre lang. Well, kung saan mas magiging masaya sila kasi magkakaroon sila ng free access sa education nang walang bayad. And ayun, marami silang matututunan na hindi nila nakukuha noong nandiraan sila dito sa lugar nito. Kung saan wala masyadong pupunta dito and syempre nahihirapan sila sa education na hindi binibigay sa kanila. Agaw pansin rin ng isang bulldozer na ito na kung saan ay tinanggalan ng harang ang daanan na kung saan ay tumaan kami kanina. Habang ako'y kumukuha ng video, ay hindi namin napansin na kasamahan na pala namin ang mga dumarating. Nadala ang pagkain. Sa mga kasamahan para makapagbigay tayo ng pagkain, ng mga damit or bags para sa mga tinuruan natin mga bata. Ayun, ngayon sila guys. One! Doon kayo banda! Habang sila ay dumarating, sinulubong na rin namin sila para kuhanin ang lomi na ipamamahagi namin. At tinawag na rin namin ang mga bata na kanina ay tinuruan namin. Delete kaya natin lahat. Video mo sila. At nagsimula na nga kami pakainin silang lahat. At
Nagbahagi na rin kami ng mga damit na pwede pang pakinabangan at mga bags sa mga bata, matanda at lahat ng tao roon. Ang edukasyon ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang daan tungo sa mas maginhawa at mas makulay na buhay. Sa mga simpleng paraan, ang mga guro at voluntaryo ay nagtutulungan upang magsasanib puwersa at itaguyod ang pangarap ng mga batang Aita. Hello po, musta po mga tuklas? Ako nga po pala ang iyong tagapagpapagod, si Carly Busa. At as a community leader, syempre nagpapasalamat ako sa lahat ng mga member ko na talagang nagsumikap. Nakita ko lahat ng pagod, hirap, na dugo na pinawat na binuhos nila sa mga Aita community. Then lalo na yung mga sila Lindsay, sila Joshua, Roswell, like Jaren Arceo na nagluluto habang kami naman is nagtuturo dito. Kasama naman namin sila Roxanne, like Lady Ray Aguas, Jemarie Tongol, and also Noemi Bermudo, Christopher Hernando. And nakita ko lahat yung mga pagsusumikap at kasipagan nila. In terms naman sa mga naturuan namin, nakikita namin yung mismong kasiyahan nila sa mga maliliit na bagay. And dun pa lang talaga naantig yung puso namin dahil sa bagay na yun. Talagang nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tumulong. Then tinanggap din kami ng mga itong Aita community na to para malaya kami na makapagturo sa kanila ng libre. Then syempre para mag-gain rin sila ng mga knowledge namin na ibibigay namin sa kanila, kaya naman isituturo namin sa kanila na maunawaan nila agad. Siyempre papasalamat din kami sa sa mga kagamitan na inano namin na natira noong Entrep Week, saan is mga cups, mga spoons, mga ginamit namin, then yung ginawa naming mga tira-tira, which is nga yung Mickey noodles. And nagpapasalamat kami kasi sa great opportunity na nandito kami, na kasama namin lahat naman nandito, nakipaghalubilo kami, i-share namin ang dapat namin i-share namin dapat na knowledge na dapat malaman nila. And syempre, higit sa lahat, talagang nakakaantig na puso namin. At yun lamang po. Sa bawat akbang ng mga batang Aita, ang kanilang mga pangarap ay malapit na magkatotoo. At sa tulong ng edukasyon, ang kanilang kinabukasan ay puno ng pag-asa at tagumpay. Ngayon alam na natin kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng mga kabataan sa laylayan at kung paano rin tayo nakatulong sa kanila. Hindi man ganoon kalaki ang nating naitulong sa kanila, pero pinagmamalaki namin at ipinagmamalaki natin bilang humanitas na ibahagi sa isang kilusan na kung saan is mapapabuti ang ating komunidad at mga tulong na rin para sa kaayusan ng ating komunidad. Muli, ito ang Tuklas. 6, 7, 8! Paalam mga katuklas!